Napatunayan nga po na hindi si Chris Paul ang problema ng Los Angeles Clippers matapos silang matalo sa last 2 games. Dahil sa tuloy-tuloy na talo, bagsak na sa 6 wins, 18 losses ang record bilang top 14 sa Western Conference. Ang mahirap pa dito, lahat ng mga bagong malalaro na kanilang kinuha nitong off-season hindi na ngayon naglalaro sa team, kagaya ni Bradley Beal na nagkaroon ng season-ending injury, Chris Paul na tinanggal pa lang, at si Brook Lopez na kasalukuyang hindi na nakakapaglaro sa rotation. Sa madaling salita, palpak ang ginawang signings ng Los Angeles Clippers, samahan mo pa ng maaga nilang pagbagsak sa West. Kaya kinumpirma ng isang insider na gagawa ang front office ng Clippers ng isang malaking pagbabago sa lineup. It's either kumuha ng bagong superstar o di kaya simula na ang pag-rebuild ng kanilang lineup. As of now, siguradong gagawa ng trade ang team na ito, lalo pat hindi nga sila nakakasigurado kung mananatili si Kawhi Leonard. Sa kabilang banda, matapos ang napakalamiang simula ng Dallas Mavericks nitong season, unti-unti na nga silang nakakabawi sa pagkapanalo ng 4 na beses sa last 5 games, which is napaka-improve, lalo pat puro contender ang kanilang pinatumba. Kaya may ilang analyst ang nagsabi nakakasigurado silang magsusunod-sunod pa ang panalong ito at makakaangat silang muli sa Western Conference. Sa napansin ng Mavericks, sa kanilang mukhang nakabuo na ng chemistry ang mga players simula nang bumalik sa lineup si Anthony Davis. As of now, meron na nga po silang 9 wins, 16 losses bilang 12 seed. Pero maaari pa rin naman silang umakyat kung sakaling magsunod-sunod pa ang panalo, since 3 games lang naman ang pagitan nila sa 10th seed na Portland Trail Blazers. Kaya kailangan lang naman ang mga malalarong maging consistent at maging healthy para umakyat muli sila at mabawi ang pagpasok sa playoffs ng Western Conference. Sa kabilang banda, bago pa magumpisa ang last game ng Los Angeles Lakers sa kanilang 3-game road trip laban sa Philadelphia 76ers, inanunsyo na nga dito na maglalarong muli sina LeBron James at Luka Doncic na siyang kukumpleto ng lakas ng kanilang kupunan. At kagaya ng inaasahan na sa pagbabalik ni Luka sa Lakers, agad nga itong nagpakita ng kanyang opensa sa umpisa ng laban. Naging sobrang agresibo sa pagsalaksak sa ilalim ng basket. Tinulungan rin naman siya dito ni LeBron James na naging mainit rin at nakabawi na sa kanyang naging laro. Though nag-i-struggle si Austin Reeves sa simula, malaki rin naman ang nagagawa nito sa shooting at opensa ng team para makuha ang momentum sa third quarter. Pero sa kabila niya, nagagawa pa rin ng 76ers na pumalag, na pinangunahan ni Tyrese Maxey na gumawa ng pinangunahan syempre ang 76ers. Nagawa nga nila na mabuhat at makahabol sa Lakers, sadyang kahit anong gawin parati silang na-outplayed sa opensa. Syempre pinangunahan ng Lakers ni Luka at ni LeBron na parehong nakabawi na. Hindi rin naman dito nagpahuli si Austin Reeves na mainit rin ang kanyang shooting.